Pagkat ngayong araw na ito ako'y nag-deliver ng maning adobo. Ito yung hanap buhay namin na nakatulong talaga at nakagabay para sa amin sa pang-araw-araw. Napakasimple lang sa tingin ng iba pero ito ay napakahalaga para sa akin. Dahil malapit na nga ako magturo kaya ito naman ang ginawa ko. Hey yo, what's up guys? Welcome na naman sa panibago kong kwento. Dahil nga ngayong araw na ito, araw ng pagde-deliver, pero minabuti muna namin pumunta sa meeting ng aking anak. Dahil nga parents orientation ngayon, kaya misis ko ang pumunta. Naghihintay lang ako dito sa labas ng campus kasi naman ayaw kong pumasok sa loob dahil dalawa na nga kami. Isa pa medyo masama yung pakiramdam ko kaya hindi na ako pumasok sa loob. Kaya tumambay muna ako dito habang ako'y kumakain dahil nga hindi pa kami nag-almusal at maaga kasi kami pumunta. Bumili ako ng tinapay dun sa burger at merong hotdog na palaman. Ayos man din yung tambay ko dito at daig ko pa dito yung mga paggalagala sa lansangan. Pagkatapos nga lumipat ako doon sa kabilang pwesto dahil mainit nga dito sa kinatatayuan ko. Uminom nga ako ng tubig, talaga namang napakainit. Habang ako'y naghihintay dito parang talaga akong maiinip dahil nga ang tagal lumabas. Alam ko pamilyar yung mga tao na nanonood sa atin, pamilyar ito sa lugar na ito. Dito lang ito sa Balibago Complex, Santa Rosa, Laguna. Dahil nga sa sobrang inip ko parang akong kinakawayan ni Jollibee. Tapos nakita ko naman ito, Mercury Drug, ang gamot daw dito laging bago. Ito naman yung paaralan ng anak ko, ang City Global College. Dahil nga marapit na rin ako magturo kaya naman hinahapit na rin namin yung pagtitinda o pagde-deliver ng aming mga produkto. Dito rin sana ako mag-a-apply sa school na ito. Pero mas maaga akong natawag dahil sa una kong pinag-applyan. For school year nga po lang ito, ang tuturuan ko po ay elementary. Nasa private school lang muna talaga ako dahil hindi pa naman ako pasado sa board. Pero sabi ko pag ako'y nakapasok talaga at pag nakabalik ako sa pagtuturo ay sisimulan ko na uli yung bagong journey ng aking career bilang isang guro at tagahubog ng mga kabataan. Sa loob ng 13 years kong pagtatrabaho bilang self-employed, marami din akong natutunan. Madami din akong napalampas na sandali. Kaya sa panahon ito, panahon na uli para mapunuan ko uli ang lahat ng mga bagay na nawala at lumipas sa aking buhay. Pagkatapos nga ng meeting ng aking anak, kami naman ay nag-deliver na dito sa aking customer dito sa Kabuyaw. Matagal ko na nga itong suki, siguro marami ng taon, 8 o higit pa. Kaya nga hanggang ngayon patuloy pa rin ang aming serbisyo. Siguro pag ako'y nagtuturo na, hindi ko pa rin bibitawan yung aming negosyo na maning adobo. Ang nangyayari ito tuwing Sabado ang deliver ko sa mga suki ko. Kaya mga suki ko dyan, huwag kayong mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin yung ating negosyo. Siguro mga Sabado ako makakapag-deliver sa mga tindahang suki ko. Dito naman tayo sa tindahan ni Ate Wilma. Ito sa Barangay Marinig, Kabuyaw, Laguna. Napakarami talagang namimili sa tindahang ito. Pagkat napakamura talaga ng mga paninda. Kaya naman ang mamimili dito kahit napakalayo, dumadayo pa. Ilang muna uli natin yung ating mga sinabit na mani dito. Double check ko yung mga panindang binaba ko. Pinalitan ko na rin yung mga BO para lahat ng paninda ditong ibinaba namin ngayong araw na ito lahat ay bago. Mga natin napapangalagaan yung ating mga customer. Sa tinagal-tagal ng aking pagtitinda, napakaraming nakilala kong mga may-ari ng mga tindahan. Binyan, Santa Rosa at Kabuyaw. Pero habang ako ay nagtitinda, hindi nila alam na isa akong guro. Dami akong mga kaibigan at mga kasama, pero ni minsan hindi ko nabanggit na ako ay isang guro. Siguro nung 1 taon lang na nagbalak na talaga ako magturo. Kaya lang nga hindi natuloy dahil sa sobrang layo ng aking pagtuturuan. At isa pa alanganin na rin dahil kalaghatian na rin ng school year. Kaya kahit gustuhin ko magturo ay pinalipas ko muna yung mga sandaling iyon at hinintay ko yung tamang oras at tamang panahon. Ito lang yung masasabi ko talaga. Kaya nga ito lang yung aral na may ibabahagi ko sa inyo. Lahat ng bagay na gustuhin natin at nanaisin, ito ay makakamit natin. Pero hindi natin kailangang magmadali. Kailangan nating maghintay ng tamang oras at ng tamang panahon. Kung ikaw ay may tiyaga at naniniwala sa iyong kakayanan, darating at darating yung tamang panahon para sa iyo. Ito yung tatandaan natin. Matuto tayong magpakumbaba man yung ating hanap buhay kahit ito'y napakababa sa tingin ng iba. Huwag nating ikahihiya basta ito'y marangal at tama. Katapos ko ngang may sabit at matcheck ko na yung mga mani na aking paninda, abot ko na itong lagayan sa aking asawa dahil ubos na yung aming paninda. Tapos nito ako'y bumalik na uli doon sa cashier para mabayaran. Naghintay muna ako ng ilang sandali dito dahil nga busy pa yung mga tindero dito. Dito nga nakita ko yung iba't ibang mga klase ng mga paninda dito. At pagkatapos nga nito nakita ko itong isang paborito kong paninda dito. Ito yung lagi kong binibili pag ako'y pumupunta dito. Pero habang tumatagal, ako ngayon ay umiiwas na talaga dito dahil nga ito ay napakatamis. Dahil nga nagpapatuloy din naman tayong umiidad, kailangan din natin pangalagaan yung ating kalusugan. Habang ako ay naghihintay dito, ay tumunog nga yung aking cellphone. Nag-message na nga yung school na aking pagtuturuan. Dahil nga na-inform ako, medyo mahaba-haba pa yung aking panahon para guguling ko dito sa aking negosyo. Sabay nito yung paghahanda ko sa panibagong journey ng aking buhay na kakaharapin ko. Nang mga sandaling ito ay naghihintay pa rin ako ng bayad sa akin. Ako talaga naman ay
matyagang maghintay. Hindi ako naiinip sa lahat ng bagay. At kung alam ko, sa dulo ay meron itong kabuluhan. Medyo nagyayabang-yabang pa nga ako dito sa camera. At habang nga ako dito ay nagyayabang-yabang, ay ako dito ay nagamasid-masid dito sa palibot-libot nitong tindahan na ito. I-check ko yung pwedeng bilhin kahit wala pa akong pambili. At ngayon nga ibinigay na nga yung bayad. Isa ko nang nilalagay sa bag ko. Dahil nga ito ay nakabalot-balot. Dahil nga ang bayad natin ngayong araw na ito ay puro barya. Alam mo, ito yung kagandahan din ay kinakatuwa ng ating mga customer. Hindi tayo pilian ano man yung ibigay sa atin. Pagkat ito'y isang biyaya at napakahalaga para sa atin kahit ito'y isang barya. Medyo bumibigat na nga itong bag ko. Kasi nga yung mga barya may pipisuhin, may 5 pisuhin. Sabi nga pag ganitong negosyo bawal dumaing. Hindi ka pwedeng magsabing mabigat lalo na kung ito ay blessing. Kaya okay lang yan kahit yan ay magkano, kahit yan ay gaano kabigat ay kayang-kaya natin. So paano yan mga idol, hanggang dito na lamang at maraming salamat. Kami uuwi ng mag-asawa. Maraming salamat sa may-ari ng tindahang ito sa patuloy nilang pagtangkilik sa aming produkto. At yun nga, makakauwi na kami, naubos na yung aming paninda. Kaya nauli kami sa motor at bibiyahin na kami sa hindi naman kalayuan. Mula dito sa Kabuyaw hanggang Santa Rosa, Laguna. Ang lagi naming routine sa araw-araw. Kung kumita at makabenta para sa aming mag-asawa, kami na ay masaya. Pagkat itong negosyong ito ang nagdala sa amin para kami makaraos sa pang-araw-araw. Mapag-aral namin yung aming mga anak, mabigyan namin ng pagkain, pambaon at iba pang mga pangangailangan. Sa awa ng Puong May Kapal, sabay-sabay silang mag-graduate ngayong taong ito. Isang senior high, isang high school, isang elementary. Mga nagdesisyon na tayo na muli tayong magturo at magtrabaho para magpatuloy yung pangarap para sa mga anak, para sa misyon ni Kasama Vlog, ang Kasama Movement of Santa Rosa, para sa pag-alagala sa lansangan